101. Next, sa strategy to. Yung mga niligaw dyan, alam niyo may strategy niyo na, di ba? So, ganito rin sa business, may strategy tayo. Okay, question. Paano kung may strategy na ituturo sa'yo na makakatulong upang maging mas madali ang success mo sa M4? Willing ka bang alamin ito? Yes! Parang hindi eh. Yung mga hindi po sumasagot dyan, willing po ba? Yes! Yes, very good. Okay. Ating alamin mula sa isa sa natulungan at nagkaroon ng magandang resulta at malaking income dahil sa M4. Kaya naman, siya ang the best person para magkwento dito sa atin. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to introduce our speaker. Siya po ay nagmula sa hirap, hindi nakapagtapos ng pag-aaral, ngunit hindi ito naging hadlang upang umasenso at maabot ang kanyang mga pangarap sa buhay. Sumubok magnegosyo, nadapa, bumangon, hanggang sa nagkaroon ng sapat na kaalaman at experience. Dito sa M4, isa po siya sa tinitingala. She is the top 1 earner, travel incentive qualifier, and car achiever. Guys, pinapalakpakan po yan. Alright. And she's M4 Business Center owner of Dasma Cavite. She's kind-hearted, friendly, approachable, and willing to help others in doing the business. Marami na siyang natulungang kumita na soon to be the next millionaires dito sa M4. Wow, palakpakan po natin. And one of the multi-millionaire circle awardee. Now, friends, it's a big honor for me to call and welcome here on stage none other than Coach Maricar Palmeo. Sabi nila, uy, ikaw na naman. Ano ba ito? Ito ba yung remote? Ito ba yun? Amazing life, everyone! Amazing life! Wala bang sa signage dyan na gano'n? Kanina pinadali ko eh. Sabi niya, gutom na raw siya. So yung signage na gano'n, binilisan ko. Pagtapos sabi naman, bilis naman. Nabitin ako. Diba, naging kasalanan ko ba? Amazing life! Amazing life! Okay pa ba kayo? Yes! Sinong gustong matuto ng strategy? Yes! Sinong malaman ko ano yung sikreto ko? Bakit ako napunta sa ganito? Doon? Yes! Gusto niyo matutunan? Yes! Sure kayo? Yes! Sige. Ayan, first of all, syempre, ayan, Nasrin Ferris. Una-una, change mindset. From fixed mindset to growth mindset. Ano yung fixed mindset? Yun yung nagsasabi sa'yo na hanggang dito lang ako. Mahirap lang ako. Hindi ako magaling magsalita. Wala akong alam. Sino po yung gano'n? Taas ng kamay. Hindi ko kaya yan. Mahihain ako. Sino yung nagsasabi niya? Taas ng kamay. Okay. That is fixed mindset. If you want to change your life, kailangan po meron tayong growth mindset. Lahat ng sinasabi ng kariwang utak ninyo na hindi nyo kaya, kailangan po mas malakas yung kanan. Sabihin ko, kaya ko yan. Kaya ko yan! Sabihin ko, kaya ko yan. Kaya ko yan! It's normal to doubt. Normal po na magduda tayo minsan sa sarili natin, especially kung bago. Pero kung luma ka, taas ang kamay yung luma. Nahiya kayo sa sarili nyo. Huwag niyong pagdadaan sa sarili nyo. Okay? Kung luma na. Kasi lagi ka nung uma-attend eh. Ano ba? Diba? Alright. Now, yung mindset natin, siya din yung nag-dictate kung anong attitude, behavior ba yung dapat natin ginagawa. Kasi pag ang attitude mo positive, yung mga kasama mo sa bahay, pag positive yung kasama mo sa bahay, anong mangyayari sa'yo? Positive ka rin. Eh, pag negative yung kasama mo sa bahay, anong mangyayari sa'yo? O sa pag negative ang kasama mo sa bahay, anong dapat gawin? Palayasin yung ano, yung negative. Hindi. Kung negative yung kasama mo sa bahay, positive mo. Diba? Huwag yung maalis ka ng bahay. Alamin mo kung bakit siya negative. Bakit may itang ulo niya kung wala siyang pera, ano dapat mong gawin? Ayan ha? Yung mga asawa niya, narinig niyo ha? Sabi, pag may itang ulo, wala sa pera,
kong tinuturo sa BTS. Kasi pag wala ka talagang skills in selling, ang hirap magbenta, tama? Yes. Diba, paano ba ang tamang pagbebenta? Sino yung wala mo dapat bentahan? Sino? Sarili mo. Sarili mo muna. Ikaw muna gumamit. Ikaw muna yung maniwala. Ikaw muna yung magtiwala. Para yung ibang tao, mas mabilis din magtitiwala sa'yo. Okay. Kasi lahat ng duda mo sa sarili mo, nakikita yan nararamdaman ng ibang tao. Lalo sa mata, iba tatanungin ka, tapos, maganda ba yan? Oo, maganda. Hindi ka nakatingin. Dapat nakatingin ka. Okay. Daanan ko lang to ha. Actually, hindi pa ito yung strategy. Dinadaanan ko lang siya. Ayan. In order for us to enhance our skills, dapat meron tayong experience. Para magkaroon ng experience, dapat munang matuto. Para magkaroon ng knowledge. Para maging competence, gumaling. Attend po tayo ng trainings. Para magkaroon ng growth. Magkaroon tayo ng abilidad. Kasi pag wala kang alam, ang hirap yung dumiskarte. Naniniwala ba kayo na madiskarte? Maraming alam. Yes. Okay. Yan. Ito po, congratulations kasi first step na po ito para maging madiskarte kayo. Yan. Know your goal and target. Kasi araw-araw ko naghahanap buhay. Sino po empleyado dito? Sino empleyado? May pangarap? Ano pangarap? Yumaman. Ano yung definition niyo ng yumaman? Time check tayo ha. Ano yan? 351. Ha? Ano po yung definition niyo ng yumaman? Gaanong yaman? Para sabihin niyo hindi na maghihirap po yung anak niyo, yung apo ninyo, gaanong yaman po yung kailangan niyo? Masikip sa sapat lang. Masikip sa sapat lang. Magkano yung masikip lang sa sapat lang? Yan, Roxy, magkano? Hindi magkano ka. Magkano yung kailangan mo para sabihin na mayaman ka? Yung goal mo. Oh guys, listen. Pag hindi mo alam kung ano yung target mo, wala kang pangarap. Wala kang talagang target. Dapat ngayon pa lang, alam mo na kung magkano yung target mo. Kung ang target mo ay 5 million, 10 million, nililista mo yan dapat. Yan dapat ang lagi nasa isip mo. Ang target ko is 10 million. Ang target ko is 20 million. Paano ko yan gagawin? I-breakdown mo yan. Ano yung kailangan kong gawin? Siyempre, hindi biglaan. Hindi naman tayo mga hold up ng bangko, okay? So, ano yung mga first steps, small steps na kailangan mong gawin? Kanina, while driving, papunta dito, naligaw pa kami. May purpose talaga, ba't naligaw eh? Instead na papunta Maynila, napunta kami ng Laguna. Sabi ko, mali ah. Sabi na mga coach, kala ko dadaan pa tayo ng Kabuyaw. Siguro hindi, mali, umikot kami. Pero nagkwentuhan kami. So, pinagkwentuhan namin ang games. Sino ang alam ng PlayStation? Yeah, PlayStation. Game Boy. Game Boy. Ano yung Game Boy? Ano yung ba? Yung mga Mario, Super Mario. Ayan. Sino nakarinig na ng games? Ayan, okay, nagkakaintindihan. Sa games ba, habang tumatagal, humihirap ba per level? Yes. Okay, halimbawa, nasa first level ka, second level, okay, smooth sailing. And then, umabot ka ng 10th level. Sa 10th level, ang hirap. Game over. Ano gagawin mo? Ha? Sabay-sabay, 1, 2, 3. Try again. Di ba hindi ngayon to? Try again. Tama? And then, try again mo ng try again. Nakalampas ka na naman. Pagdating ng level 15, ganun ulit. Game over. Ano gagawin mo ulit? Try again. Ganun din po sa buhay. Ganun din po sa negosyo. Hindi po laging success. Hindi po laging okay. Kaya nga po mayroong adjustment, di ba? Like sa games. Sa games, ulit-ulit, nag-game over ka, pero paulit-ulit mo pa rin dinadaanan. So, na-memorize mo na nga eh. Uy, pag pumunta ako dito, patay ako. Ang daming kalaban. Dapat dito lang ako sa left. Tama? Yes. So, ito yung tinatawag na trial and error. Ganun din po sa business. So, alam mo na yung strategy, nag-a-adjust ka. Alam mo na kung ano yung mga dapat at hindi mo dapat gawin. Pero dapat yung mga failure na yon, yung mga pagkakamali minsan, ginagawa nating lesson. Hindi po
Dito, sinuntok ka na. Babalik ka na naman. Alam mo na susuntukin ka, babalik ka na naman. Naiintindihan niyo po yung ibig sabihin? Yes. Pag alam mo magkakamali ka, wag na doon. Okay? Adjustment. So, ganun din po yung ginawa ko sa business. During my first month, syempre wala akong alam, kagaya niyo, nakaupo din ako dyan. Tapos, ang galing na nagsasalita. Sabi ko, ang galing na. Sabi ko, di ko kaya yan. Mahihayin ako eh. Tanong niyo po kung bakit ako mahihayin. For 23 years, nakakulong po ako sa bahay. Sa bahay na bawal kang lumabas, pag wala naman talagang pupunta o gagawin, lalabas ka, saglit lang. Ang ginagawa sa bahay, ano? Pag may asawa, luto, laba, linis, alaga ng bata, di ba? Ganun lang. Kaya pag lalabas ako, takot ako sa tao. Yung parang naninibago ka. Sino po yung ganun dito? Pag lumalabas ng bahay, hindi ka pa. Tapos ang feeling mo, wala ng tao nakatingin sa'yo. Kaya hindi ka magsusuot ng mga kakaibang damit, kasi nga takot kang tingnan ng mga tao eh. Diba? Ayaw mo napapansin ka, kulang na lang magtago ka. Diba? I know some here na gano'n. Alam ko, kasi nararamdaman ko, pero hindi para dapat gano'n. Hindi para dapat na mahihain tayo. Kasi pare-parehas lang naman po tayo. Huwag kayo mag-alala. Pare-parehas tayo may mata, may ilong, may tenga. Ito pong pagsasalita sa harap, natatrain naman po yan. Pero sabi ko, kung hindi ko lalakasan ang loob ko, ang laki ng pinuhunan ko before. Kung hindi ko lalakasan ang loob ko, hindi ko mababawi yung pinuhunan ko. Tama? So, inaaral ko talaga po yung negosyo, lahat ng produkto. Inaaral namin yan, sinusulat. Tapos, hindi pa ako nagsasalita po sa harap. Nagsasalita ako, ano lang, one-on-one. Kasi yung, lalo na pag may nakakarinig na alam ko, kunyari, ayan, kaya nararamdaman nila, ni Sunshine, nila May, na pagkasama ako, ninenervous daw sila. Sabi ko, huwag kayong nervousin kasi kahit mali kayo, hindi ko kayo i-correct sa harap ng client. Hindi rin naman nila alam yan eh. Dati, pag pinapatayo ako, ayoko kasi nga, alam nila na mali. Kasi sila alam nila yung business eh. Pero pag yung alam ko yung mga kasama ko, hindi marunong, yabang ko. Nagpapanggap akong alam ko yung sinasabi ko kasi lalakas ka lang kapag hindi mo kasama yung upline mo, yung sponsor mo. Doon mo matatagpuan yung potential mo. Pero hanggang kasama mo yung upline mo, kahit saan ka magpunta, ang gagawin mo, ikaw na upline. Mas magaling ka eh. Tama mali? Tama. Diba? Kaya huwag kayong malagarin sa upline nyo pag hinahayaan kayo mag-isa. Kasi gusto niya matagpuan nyo yung kalakasan nyo. So, tumatayo nga ako mag-isa dati, hindi ko pa kabisado yung business, yung product. Sabi ko lang, maganda po to ha. Sabi ko, power of to lang yung pinapakita ko. Ito, makabili ka lang ng dalawang package. Ito nakikitain mo. Yung, pag naiisip ko siya, pag naalala ko yung ginagawa ko dati, natatawa na lang ako sa sarili ko. Na sabi ko, kapal ng mukha ko. Mahihain ako, pero kapal ng mukha ko. Yun. May nabababayin naman po, siguro sa lakas ng loob, tsaka yung connection. Yung mga kaibigan ko kasi mga teachers, sabi ko, tulungan mo naman ako. Pilitin niya ang estudyante mo. Sumali sa akin. Nung sumasali, syempre takot sa teacher eh. Di ba tama? So sabi niya, diskarte. Pag gusto mo yung isang bagay na mangyayari, makukuha mo po pala. Kailangan gustuin mo lang siya. Okay, next slide. Yan. Kailan mo planong makuha yung pangarap mo? Again, some of us, may pangarap, pero hindi malinaw kailan niya makukuha yung pangarap niya. Don't worry. Sabi nga, meron tayong sistema, sundin nyo lang. Sundan nyo lang yung mga sinasabi ng mga mentors nyo. So, attend trainings. After attending trainings, ano pa ginagawa? Apply. Set appointment. Kung walang nakikipag-appointment, hindi nyo alam kung ano yung tamang pag-invite, ask your sponsor. So, mag-swerte kayo kasi lahat ng mga nandito, lahat ng mga kasama nyo, mga mentors, coaches, lahat sila approachable. Sa dati namin company, Mario Joseph. Ay nako, bahala kang lumangoy mag-isa. Kaya siguro naging malakas din ako kasi walang mapagtanungan, talagang kanya-kanyang langoy. Kaya mag-thank you kayo sa mga coaches mo. Thank you! Pinapadali na po yung business para sa inyo. Okay? When do you plan to achieve it? Kailan nyo gusto bang yumaman?
Within 5 years pa? Ilang taon? Next year. Oo, kung next year gusto mong yumaman, lumaki ang income mo, alam mo kailangan mong gawin? Galaw na pang next year. Ano yung galaw na pang next year? Yung halos di ka na natutulog. Lahat ng kailangan mong kausapin, kinakausap mo. Kasi pag wala kang kinakausap, yung next year mo, baka next life na yun. Sunod na buhay na. Hindi mangyayari next year kapag wala kang kinakausap na tao. Takot ako kumausap ng tao. Huwag kang mag-alala, ako rin takot ako eh. Pero yung takot ko, hindi ko siya hinayaan na harangan ako. Yung takot ko, hinarap ko. Kahit takot ako dun sa tao, pinipilit ko sa isip talaga ako ng isip, paano ko kaya ito kakausapin? May pera to eh. So, ang tagal ko pag-isipan, 1 araw, 2 araw, 3 araw. Hanggang i-message ko na lang, i-message ko, Rox? Hi, Rox. So, nakita ko kasi yung mga anak mo, lalaki na, no? Sabi niya, oo. Sabi ko, ang cute. Baka gusto mo bumili ng vitamins ko. Maganda to sa mga bata, pampabilis tumangkad, tapos gaganda ka lalo. Siyempre yung tao, kapag siya, kinocompliment mo, gumagaan yung loob. Diba? Lalo kang gaganda dito. Gaganda yung putis mo, sexy ka. Ay talaga, bibili. Pero dapat hindi ka masyadong pushy. Paano yung pushy? Kasi pag sobrang kulit mo, to the extent na talagang nakakairita na, kasi lalo nakakairita na kulit, merong kulit na subtle lang. Yung kulit na nakakairita na, bumili ka na, please na. Diba? Yun yung sobrang kulit na. Yung ramdam mo na ayaw niya talagang bumili, pinipili mo pa rin. So ginagawa ko sinasabi ko, pero kung ayaw mong bumili, okay lang ha. Ano lang, nag-try lang ako kasi gusto ko lang sana magpasuporta sa business ko. Di ba paawa? Pero bumibili. Out of 300 na message ko sa Facebook, ang bumibili naman po, 50. Not bad, di ba? But you have to take time na kausapin talaga sila. Hindi pwedeng puro copy-paste lang. Talagang kakausapin mo, kukumustahin mo, magtsatsaga ka. Ganun po talaga. Pag walang tsaga, walang ilaga. When do you plan to start planning and doing it? So planning is part of success. Without planning, there will be no success. Kailangan ko nagpaplano tayo. Okay? Huwag yung pag-isip bukas, bahala na. Sino kayong titirahin mo bukas? Hindi mo ganun. Sino kayo babanapan ko bukas? Sino kapabay mo mayaman? Hindi mo ganun. Kailangan nakaplano. Ililista mo talaga. Tapos pag-iisipan mo, ano ba yung background dito? Hindi po kasi pare-parehas ang atake sa bawat tao. Yan, gumagamit ako ng layman's term para sa mga bago. How to sell? Yan, to sell. Paano po tayo nagbebenta? Sino po muna gagamit? You have to know your products, attend trainings. Hindi po ito pwedeng skip. Kasama po ito sa strategy kung gusto nyo gumaling. Kung gusto nyo lumaki ang grupo ninyo, makapagbenta kayo, kasama po ito part. Okay, grabe, mag-aaral. O, pag di ka nag-aaral, alam mo na dapat hindi ka pa rin kumikita. Pero again, applied knowledge pa rin po. Hindi pwede puro trainings. Ask your upline. Kung meron kang hindi alam na isang bagay, magtanong ka sa upline mo. Gamitin mo ng gamitin ng kanyang karunungan. Kaya mo, di ba? Sabi mo, tutulungan mo ako. O, nagtatanong lang naman ako Meron kayong karapatan magtanong at saka magpasuporta sa upline. Okay? But scheduled, okay? Be an active participant in your GC. Kung meron kayong GC at nagpapasa naman doon ng information, yung mga uplines, yung mga kasama ninyo, please, mag-participate naman kayo. Diba? Hindi na nga kayo nag-thank you, hindi pa kayo nagpa-participate. Diba? Tao ba kayo, Char? And then, do your research. Hindi po nakakasama yung pag-research. Kasi minsan nakakatulong po yan. Nalalaman nyo yung mga bagay na strength pala ng products. Strength pala ng inyong company. Yan, prospecting, collect, and connect. Yan, online na po tayo ngayon So, lahat na mga kaibigan nyo sa Facebook, try to connect. Mag-like lang po kayo sa post nila. Kaya huwag lang masyado makulit. Pag nag-like kayo, 3 like lang baka i-like nyo, 50. Diba? Mag-block ka na, pa-plug ka ni Facebook. 3 lang pong pag-like. Kunyari siya, friend mo.
tatlong like lang sa mga post niya. Pag mag-comment ka, kanya, uy, ganda ng salamin mo, saan mo nabili yan? Uy, ang ganda ng hair mo, natural ba yan? Tatanungin nyo, compliment. Pero wag over. Do not overdo it kasi lalabas nang uuto ka na. Mabibisto ka. Yan, sabi niyo, mabibisto. List down your prospects. List as much as you can. So, lahat ng mga prospect mo, ilista mo. So, parang ano yan? Parang alam niyo ba yung tinatawag natin, ginagawa natin mga picture ng mga vision board, visual. Yan, tama ba? Vision board, di ba? O, parang vision board mo din yan. Ito, lahat ng ito, magiging member ko. Yun, lagi mong Lord, itong listahan ko na to, bigyan mo ako ng power na lahat ng to, makakausap ko at maging members ko or mabentahan ko. Alam niyo, ang prayer kasi is very powerful. Huwag niyong memenusin yung nasa taas. Kasi lahat ng mga dinadasal niyo, ibibigay yan. Basta pure. Basta yung intention niya tama. Okay? Yan na po yung mga secret. And number one secret, para po lumaki yung network ninyo, is to behave properly. Maging mabuti po kayong tao. Kahit kanino. Huwag kayong mamili. Lahat po ng tao dapat, inyong pakikisamahan. Naintindihan? Yes. Kung dating suplada ka, ngayon, huwag ka na suplada. Miss Friendship ka na. Kaway-kaway ka na sa lahat. Scroll on your phone list, FB list, or any social media accounts. Be active. Hindi ka pwedeng maging networker kung hindi ka active sa social media. You really have to be active on your social media. Why? Kasi yan yung proof na nagbe-business ka. Yan yung proof na consistent ka. Kasi ang tao, ang tinitingnan sa atin is consistency. Sabihin niyo consistency. Consistency. Ikaw, maniniwala ka ba? Yan, sa atin. Maniniwala ka ba sa tao na ang post ngayon is tungkol sa business niya? Then the other day, ang post niya is about love life. Then the other day, ang post niya may kaaway. Hindi, di ba? So, dapat consistent ka about business and about your lifestyle. Lifestyle doesn't necessarily mean na dapat nagpapakita ka ng mga alahas, masasarap na pagkain, hindi ganon. Ang lifestyle na tinutukoy ko, yung pagiging mabuti ng tao. Yung pagiging simpleng tao, simplicity. Okay na yan. Luto mo. Ang niluto mo, itlog. Di ba, pinakain mo sa anak mo. That's already lifestyle. Hindi kailangan na mahal. Hindi mo kailangan maging extravagant. Are we clear? Yes. Gano'n na din naman ginagawa ko dati. Post na ako ng post. Ano nga ako yung lagi merong mandatory selfie. Mandatory selfie. Pero hawak ko yung products ko. Dito ako sa Pangasinan. Mandatory selfie. So kahit nasan ako, pinapakita ko yung products. Yan. Appointment. Set an appointment. Nag-invite po ba tayo? Yes. Yan. Lahat pa dito nag-ilista. Yung training po natin na dapat sinusulat niyo po yung mga natututunan niyo kasi malilimutan niyo yan pag uwi niyo. Ang daming sinabi. Hindi ko na matandaan. Pero, naintindihan ko naman. Tandaan niyo po, lahat ng sinusulat niyo na yan, ituturo niyo rin yan sa mga grupo ninyo. Makakatulong po yan. So, pag nag-set po tayo ng appointment, di ba, ito yung prospect list, ilagay niyo kung ano yung interest niya, yung current status, ano yung nangyayari sa buhay niya, location, contact number. Mabilis na po, quick. Sulat po kayo ngayon. Now. Yan. Exercise po the workshop. Dalawang pangalan ng kamag-anak nyo. Pinakamalapit yung kamag-anak. Isulat nyo po yung pangalan, yung kanyang interest, mga hobbies, current status, mayaman ba yan, anong hanap buhay, hiwalay, byuda, location, taga saan, hanggat maaari pong malapit, walang probinsya, contact number. Sulat niyo po, dalawa lang. Yung kamag-anak niyong pinakamalapit sa inyo. Yung sa tingin po ninyo, pwede niyong i-invite for appointment. Dalawa lang. Yeah, 1 minute lang. 10, 11, 12, 15. Gusto ko yung tutok na Two minutes lang. Kapalilig ko yung tugtog ni Glenda.
Super G. Baka may virus na kayo. Two minutes. Last 1 minute. Dalawang kamag-anak na pinakamalapit sa inyo. Parang hindi yan. To anyone. Sige lang, andyan na yung barko. Ladies and gentlemen, Miss Glenda Divina. Sino ba hindi tapos? Nasa kamay. Nasa kamay hindi pa tapos. Okay, last 30 seconds. Kunyari, bakit tayo? Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bingo test. Okay. Finish or not finish? Okay. Sino dito yung nakapagsulat ng dalawang kamag-anak nila? Pinakamalapit. Taas ang kamay. Bigay ng sulat? Sino nakapagsulat ng dalawa? Pinakamalapit ng kamag-anak. Sige, tayo. Tayo yung nakapagsulat. Yan, please. Stand. Dalawa lang? Sige na sulat. Saan na ba yung tanging tape? Okay. Sa lahat ng nagsulat, ng dalawang kamag-anak nila na pinakamalapit sa kanila, yan, manatiling nakatayo kung yung dalawang sinulat ninyo, kaya niyong i-schedule ng appointment. Ayan. Umupo po yung hindi kaya. Okay, very good. Sa dalawang sinulat po ninyo, manatiling nakatayo. Kung sa tingin ninyo, kaya niyo silang mapaliwanagan at mapasali sa business. Umupo po yung hindi. Okay, palakpakan niyo yung sarili niyo. Ngayon, meron kayong prospect. Ganun lang po. Pagka magpap-prospect, please po kayo sa mga downlines, harapan nyo, ipalista nyo muna, kamag-anak, 10 kamag-anak, pinakamalapit, yung mga tao na hindi sila kayong tanggihan kapag mag-i-schedule ng appointment. And then, 10 kakilala, kaibigan, acquaintances, na gano'n din, malapit sa kanila. Natingin nila, hindi sila kayang tanggihan pag mag-set ng appointment. And then, after po nilang ilista, sabihin mo, sige nga, lagyan mo ng star dyan, yung tingin mo, hindi ka kayang tanggihan kapag in-offera mo ng business. Palagyan mo ng star. So, pag nilagay niya dyan, kunyari, out of 10, ang nilagay niya ng star, 5 lang. Goods na po yun. Ibig sabihin, magkakaroon siya ng 5 business partner, tama? Kailangan kaharap po kayo ng mga downlines ninyo. Kailangan nyo silang i-guide. I-push nyo sila. Kayo yung magbibigay ng idea sa kanila kasi huwag kayo mag-a-assume na gagawin niya ng downline ninyo nang hindi kayo kaharap. Tatama rin yan. Tama mali? Oo, kailangan nyo silang i-push. Now, we have the 4 notebooks. First is for training. Second is for finance. Third is for sales. Fourth is for schedule a habit. Ito po yung sistema ginagawa ko sa team ko. Bakit po sila nananatiling organized or systematic? Yung training, kagaya po ng training ngayon, kailangan minute po kayo. For finance, ito po siya. Sales muna pala. Sa sales, lahat ng nabebentahan ninyo, whether online or offline, ilista nyo para alam nyo kung kailan sila ipa-follow up. Okay? Kailan sila bumili, ano yung kanilang condition, sakit. You have to know your clients. Hindi basta po nagbebenta lang na bahala na si Lord.
Next month, bibili naman siguro to. Eh, paano kung yung isang kapitbahay, maasikaso pala, siya yung mahilig magtanong na, okay ka ba? Okay ba yung pag-inom mo? Buti pa to, concern, no? Samantalang yung nabilang ko, baliwala ko. So, meron tayong dapat after sales na tinatawag, after sales service. Schedule a habit. Dapat nakaplano po yung buhay ninyo. Para hindi gulo-gulo, para hindi sabog-sabog. Para kahit gusto mong mag-procrastinate, gusto mong tangarin, hindi pwede kasi nakaschedule eh. Para kang papasok sa school. Ano yung unang mong dapat gawin sa umaga? Then, wag mo nga alisin lagi siyempre yung pag-pray, si encore, at saka yung loved ones. Kailangan balanse po yung buhay. Yan. Sabihin niyo po, balanse! 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 Ang galing ah! Okay, avoid recurring mistakes. Kaya po natin ginagawa yung schedule of habits kasi para maiwasan yung mga mali. Lalo na yung mga paulit-ulit na pagkakamali. Kaya po naka-schedule po yan. Create a functional habit loop para pag nasanay ka sa ginagawa mo, magiging normal na yan. Diba? Automatic na ako, kailangan ko pala gumising ng 5:30. Magka-pray ako, kailangan ko palang kontakin yung mga prospects. Kailangan ko palang magtawag, mag-schedule. So, nagiging normal kasi nagiging habit. Ang habit kasi, ito yung magiging foundation mo para maging successful ka. Kasi pag ang habit mo, kumain, matulog, mag-Netflix, kumusta? Diba? Baguhin natin yung habit natin. How to invite, form, yan, alam nyo na yan, skip na natin yan. Focus is the key. SW3 theory. Pag-ayaw, so what? Teka, SW3, tatlo pa. Sama yung join, sama yung not, so what? Next. Develop winning strategies to keep ahead of the competition. Paano ka maka-develop ng winning strategies? Dapat hindi ka titigil ng pag-isip. Kasi, lalo na kung meron ka ng team, at lalo na kung mag-isa ka pa lang, dapat may strategy ka. Dapat alam mo kung paano may approach yung mga tao. Halimbawa, nasa isang lang kayo sa division. 3 kayong member. So sa tingin nyo, kanino kayo sasali? Yung tao. Kapitbahay nyo, 3 kayong member, magkakaibang grupo. Tapos meron kayong tinatarget, isa lang target nyo. Kanino kayo sasali? Kung sino nag-invite. Kung sino nag-present, syempre. Di ba? And dapat magaling ka magpaliwanag, magaling ka mag-execute. Alright? Capitalize on low-hanging fruit to identify a ballpark value. So, unahin po yung mga pinakamalapit sa atin. Kapitbahay, mga kamag-anak nyo, na hindi kayo kayang tanggihan, nanay mo, tatay mo, kapatid mo, pinsan mo, unahin mo sila. Kasi kung meron ka dapat isama sa pagyaman, kamag-anak mo muna. Kala mo, yun, na-invite ko kamag-anak ko eh. Actually, kamag-anak ko nga yung mga unang nag-negative eh. Nakagano na, totoo ba yan? Di ba scam yan? Di ba? Pero anyway, pinatunayan ko naman sa kanila, papatunayan ko sa inyo na hindi ito scam. Babalikan ko kayo. O ngayon, lahat sila nangungutang, hindi naka-restrict sila. Okay, huwag na nga next. Develop a good customer relationship by a great after-sales service. Ito yung sinasabi ko. Na hindi porke sa'yo bumili, lagi na sa'yo bibili. Dapat marunong ka na after-sales service. Kumustahin mo naman. Kumusta po kayo? Kasi, tandaan nyo, when you create relationship with your clients, sooner or later, mag-member po yan sa inyo. Magkano ba mag-member? Parang gusto ka tang isupport, di ba? Sarap pakinggan. Kasi maraming tao sa paligid natin, minsan bumibili sila, hindi dahil kailangan nila yung products. Alam niyo kung bakit? Gusto ka nilang supportahan. Walang pinakamasarap pakinggan sa mga tao na gusto kang manalo kasi gusto ka nilang supportahan. Yan, God bless. Always count your blessings. Hindi pa ako tapos. Slide ko lang yan. Meron pa akong 3 minutes. Yan. Sabi sa'yo, natapusin ko kaagad to eh. Alright. Ang number 1 strategy again, ano dapat? Maging? Uy! Kapag nakikinig kayo, maging mabuting tao. Ulitin nyo, number 1 strategy, number 1? Maging mabuting tao. Oo, maging mabuting tao ka. Umayos ka. Yan, kalabitin mo yung katabi mo, umayos ka. Dapat hindi tayo emosyonal. I-manage niyo po yung mga emosyon nyo. Tandaan niyo po, ang mga successful na tao, hindi po emosyonal.
Si Manny Minerva, nakita niyo ba umiyak sa social media? Nakita niyo ba nagreklamo? Kahit anong hirap, hindi niyo po makikita sa kanila. Kahit anong hirap po yung dinadaanan namin, never niyo po makikita sa social media. Yan yung nagsisets apart para sabihin na magiging winner ka. Pag yung sakit, pag yung hirap, hindi mo na nararamdaman, binabaliwala mo na, magiging successful ka na!